Tinapay. Marahil alam natin ang kasabihan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Huwag lang isama ang garapon ng tinapay. Ano ang kahulugan nito? Ano man na ginagawang masama, huwag kang magbalik ng masama. Ganyan ang Panginoon. Kahit gaano tayo nagkakasala, mayroon pa rin tayong pagpapala. Sana mapagtanto natin ang bagay na ito. Ang dulot niya palagi sa atin ay kabutihan. Iniisip niya ay ang ating kapakanan at kaligtasan ang hangad niya na ating makamtan. Nabusog ang mga tao, kaya si Jesus ay kanilang inabatan at hinanap. Pero hindi lang pagkain na material na nakabubusog ng pisikal na katawan ng tinutukoy ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kung hindi dahil nakakita kayo ng tinapay at nabusog. Dagdag pa niya, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kung hindi yaong nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesus, ito ang dulot sa ating lahat, ang kanyang sarili, ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kahit pa nga tayo ay makasalanan, hatid niya sa atin ay ang kanyang sarili para ating tanggapin. Mapalad tayo na may Panginoon tayo na walang pasubali sa kabutihan at pagmamahal. Kaya ba natin na sa pagtanggap natin sa Kanya, matanggap din natin ang kapwa-tao? Kaya ba natin na kabutihan ang gawin sa kapwa sa kabila ng kasamaan ang kanilang ginagawa? Nabatuhin man tayo ng masasakit na salita o palso na gawa, pero tayo ang ibinabalik at ibinabato ay tinapay para sila'y mabuhay at matutuhan din nila ang kabutihan at pagmamahal. Kung kakayanin natin ito ang pagsisikap na makamtan ang pagkain hindi nasisira, ang Panginoong Hesukristo na ibinabahagi sa iba. Mahirap, pero may Panginoong Hesukristo na tayo tinatanggap bilang tinapay at maaaring ibahagi sa lahat sa pamamagitan ng kabutihan at pagmamahal. Tinapay, isang salita, sapagkat sandigan natin ang kanyang salita.